Ayan, isang magandang gabi po sa ating lahat and welcome po sa ating special edition ng Sir Danilo's Class FB live broadcast natin para sa gabing ito. Ako po si Ginong Danilo Acosta Lumabas, guro ng Araling Panlipunan sa Mataas na Paaralang Felipe G. Calderon, and welcome po ulit doon sa ating bagong ah, bago and natatanging FB Live broadcast upang i-address ang isang mahalagang bagay na may kinalaman sa nangyayaring ngayon at nagiging trending ngayon sa kasalukuyan. So, binabati ko po ang lahat ng ating mga taga-subaybay sa gabing ito. Kasama natin ngayon si Damon Michiko, si Sir si Sir Akita yata to. Si Sir Edison Advincula at si Sir Jervy Esteves, head teacher ng Nolasco High School. So, bago muna natin dakuan ang lahat ng mga tatalakayin natin sa gabing ito, nais kong pasimulan muna ng pagbati ang lahat ng mga guro na ngayon ay nagdiriwang para sa taong ito, para sa buwan na ito, sapagkat ating pinagdiriwang ang pandaigdigang buwan ng mga guro, at na siyang magkukulminate sa darating na Oktubre 5. So pinabati natin ang mga kapwa natin guro, both sa elementary, high school, senior high school, pati na rin sa college at sa masteral, both public and private, ng Happy World Teachers Month. Alam natin kung ano yung napakahalagang kontribusyon ng mga guro sa kasalukuyang panahon, lalo na sa pagkikintal ng kaalaman at edukasyon sa ating mga estudyante. At ngayon, ang guro ay nagdadaan ngayon sa isang matinding hamon kung saan alam natin na sa kasalukuyang panahon, ang ating bansa at ang buong mundo ay nasa ilalim sa isang pandemya. At bilang mga guro, wala tayong choice kundi tanggapin ang hamon na magsagawa ng mga online classes. Sa pagkakataong ito ay maraming mga guro ngayon ang nag-underwent na ng mga iba't ibang mga webinars, nakapagsagawa ng mga kanilang mga simulations, upang maging well-equipped na sila sa darating na pasukan sa Oktubre 5. Isang panibagong hamon na naman ang kakaharapin ng mga guro. Kaya sinasabi ko nga sa pagkakataong ito, sa susunod na buwan, ang mga guro naman ngayon na magsisilbing mga bagong mga frontliners kung saan ay kakaharapin nila ang hamon ng pagtuturo sa mga estudyante gamit ang online. So binabati natin ang mga guro sa lahat ng panig ng bansa na ito ng Happy World Teachers Month. Tayo po ang susunod na frontliner, sabi ko nga, and sabi nga dito, teaching is the one profession that creates all other professions. And as we all know, teacher is the noblest of all professions. So, maging proud tayo sa ating sarili bilang mga guro at alam natin yung mismong responsibilidad natin bilang tagapaghatid ng kaalaman sa lahat. Lalo na sa pagkakataong ito na nangangailangan ang mga mag-aaral ng kaalaman lalo sa atin. So bago tayo magsimula, batiin natin. Kasama natin ngayon si James Benedict Malabanan. Hi James, mamaya sa tagapakinig natin ngayon, subaybayan ninyo ang Sundays with Madam X mamayang 9:30. Si Juan Paulo Bagatsing ay kasama din nating nakikinig ngayon. Si Sir Jervy, hello, good evening din po sir. Si JP Bagatsing, Happy Teachers Month, Sir Danilo, salamat. Si Ezekiel Manayag ay nanonood ngayon. Si Ma'am Luneso ay nanonood ngayong gabing ito. Magandang gabi po sa ating lahat. So, nakuha na natin mismo ngayon yung mismong magiging paksa natin ngayon. So, bakit nga ba ako nagsagawa ng isang natatanging FB Live broadcast ngayong araw ng linggo? Na kung tutuusin ay ang aking mismong broadcast ay sinasagawa tuwing Biyernes ng gabi ng alas 7. May isa kasing napapanahong nagaganap ngayon sa social media kung saan ay hindi na ako magtutukoy ng tao, hindi na ako magtutukoy ng mismong partikular na grupo ng tao. Pero alam natin na sa kasalukuyan ay lumalaganap po ang ilang mga gawain na kung saan may mga ilang grupo ng tao, may mga ilang individual na pinipilit lituhin ang tao
sa pamagitan ng pagbabaluktot, pagbabago, pag-aalter sa ilang bahagi ng kasaysayan, lalo na sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang paksang ito ay naglalayon na maituro sa lahat ng mga nakikinig ngayon ang ilang mga bagay tungkol sa issue na ito. Ang tungkol sa historical revisionism. Natawag kasi ang pansin ko dahil isang sa ilang pagkakataon na babasa ko sa aking mga newsfeed tungkol sa ilang mga individual, ilang mga grupo na nagkakalat ng mga maling bagay tungkol sa ating kasaysayan na hindi naman nagdaan sa ilang masusing pag-aaral, sa isang siyentipikong pag-aaral, and at the same time, nakalulungkot sapagkat marami sa mga nakakabasa, nagsishare, at nakakaintindi ng mga ganito ay mga kabataan. Marami sa mga historians, both academic and public historians, ang pinagkikibit-balikat na lamang ang ganitong mga pangyayari sapagkat hindi naman talaga dapat pag-aksayahan ng panahon sapagkat bilang mga guro na ipapahatid naman sa mga estudyante yung mga bagay na dapat nilang matutunan at yung makatotohanan tungkol sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas, especially sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya nga lang natawag lang ang aking pansin sapagkat may mga cases na kasi ako mismo personally, ilan sa aking mga estudyante, mga naging estudyante, ang nagsisimula ng mag-share ng ganitong mga ilang mga fake, mga so-called fake news, so-called fake history, and na-engage na sila sa ganitong mga klase ng discussion kung saan ay hindi naman sila nakapagsasagawa ng iba't ibang mga uri ng pagsusuri doon sa kanilang mga nababasa. Alam naman natin na sa kasalukuyang panahon ay marami sa mga tao ngayon, especially mga estudyante, mga millennials, ang naka-engage ngayon sa internet sapagkat pandemya. At lahat sila ngayon ay nakatutok sa internet. Kaya hindi nila halos nasasala yung kanilang mga napapanood at yung kanilang mga nababasa sa internet. So siguro ay mas may paintindi natin sa mga tagapanood natin ngayon yung halaga na maintindihan itong sensitibong paksa na ito. Itong broadcast na ito ay hindi naglalayo na gumante o mag-retaliate kundi i-educate ang lahat ng mga manonood. So, sabi ko nga kanina, ang isa sa mga pinaka susceptible sa mga ganitong paglaganap ng fake news, pagpapaniwala sa ilang mga distorted parts ng history ay ang mga millennials. Nakalulungkot kasi may mga ilang mga Pilipino, particularly mga millennials, ang halos mababaw ang pagtingin nila sa kasaysayan or hindi ganun kalalim yung kanilang napag-aralan sa kasaysayan. Halimbawa itong litratong ito. Sa nakikita natin, alam natin ngayon na magdiriwang ang ating bansa na ika-500 taon ng pagwawagi ng mga Pilipino sa labanan sa Mactan. And until now, ay marami pa rin sa mga kabataan, lalo sa ilang mga mag-aaral ngayon, ang may kalituhan pa sa pangyayaring ito sa naganap na labanan sa Mactan. Sino nga bang pumatay kay Magellan? Basic question. Another one. Lumaganap itong Twitter post na ito nung kasagsagan ng General Luna, nung palabas ng General Luna. And may I just read? We watched General Luna last weekend. May magjowa walking out of cinema before us. Sabi ng GF, ba't daw nakaupo lang si Mabini sa buong movie? Alam natin tong nangyaring ito na may isang nag-post dito tungkol sa ganitong pangyayari na nagtataka sila bakit the whole time si Apolinario Mabini nakaupo sa buong palabas ng General Luna. Isa pa, isang Twitter post din, kasagsagan naman noon ng palabas ng Goyo, tungkol sa buhay ni General Gregorio del Pilar. May mga nagagalit sa tweets na namatay si Goyo sa end ng movie. Spoiler daw.
bakit daw may mga ganitong mga lumalabas na kwento na parang alam na yun na mangyayari kay General Goyo. Nakalulungkot kasi may ganito tayong pagtingin sa kasaysayan. And at the same time, may mga ilan tayong mga kasama na until now ay naniniwala dito. Doon sa, until noon, ako'y nagtataka pa rin bakit marami pa rin ang paniwalang-paniwala doon sa tinatawag muna na Taliano Gold, na kung saan kinukwento na may isang maharlikang pamilya noong panahong prekolonyal na yung kanilang mga descendants ay nagmana ng mga iba't ibang mga ginto, and then eventually napasakamay daw ito ni dating Pangulong Marcos, kaya parang ang layunin nitong lumalaganap na ito na una nagsimula muna na post, and then eventually years ago, bigla na siyang na-convert na, nagkaroon na siya ng mismong video na nagpapaliwanag na tungkol dito sa Taliano Gold na ito, kung paano to napasakamay ni Pangulong Marcos, na nagpapaliwanag na hindi naman na kailangan magkamal daw ng pera si Marcos dahil mayaman na daw siya. Unfortunately, may mga ganito pa rin mga nag-share, and unfortunately, may mga naniniwala pa rin sa ganito. Bakit may mga ganitong sitwasyon? Makikita natin sa mga sagot nung ilan sa mga tao sa social media yung sitwasyon ng pagtingin ng tao ng mga Pilipino sa kasaysayan. Why is always seated? Una, napakatindi ng problema natin sa pag-aaral ng araling panlipunan. Ang dali nating makalimot. I don't know kung kultura na natin yon bilang mga Pilipino, na ang dali natin magpatawad, ang dali natin makalimot sa nangyari sa nakaraan. Unahin ko muna itong pangatlo. I don't need that. All I need is life is FB and a good TV program. Lalo na sa kasalukuyang panahon. Madali naman daw mapag-aaralan ang kasaysayan basta may nababasa ako sa FB, nakakabasa ako ng mga blog. May mga nakikita akong mga write-ups tungkol na mga blogs tungkol sa mga trivial parts ng ating history, natututo na ako doon. Mamaya paliliwanag ko dito na hindi lahat ng mga nakapagkukwento tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, pwede na natin sabihin historiador or historian. Hindi lahat pwede mag-claim as historian porket alam na nila ang lahat ng bagay tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Ultimo, yung mga ilan sa mga maliliit at mga skandalosong issue na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas, that will not make you historian. Mamaya paliliwanag natin. And yung pangatlo, Rizal is no hero. Dito ngayon papasok yung pag-aaral natin tungkol sa historical revisionism. Mamaya tatalakayin natin kung ano itong historical revisionism na ito. And kung ano itong historical revisionism na ito at bakit ito mapanganib. So, bago natin simulan, batiin natin si Ma'am Pearl Royo, si Paolo Cobangbang ay kasama natin nanonood ngayon. Si Sir Sala, si Annette De Leon, magandang gabi sa inyo. Si Ma'am Bulan ng Gente De Leon National High School ay nanonood ngayon. Good evening po, Ma'am. Si Ma'am Laurenciano, principal ng, I forgot your school, Atenora. Pakibanggit nga po kung nanonood po kayo. Kung sang elementary school kayo ngayon. Si Sir Rogon, si Ariel Rogon ay nanonood ngayong gabing ito. Magandang gabi. Si Joshua Mariano from Pampanga, magandang gabi po siya. Sadyang napakaganda sa segment na ito. Sadyang nakalulungkot na may mga nag-aastang mga historiador sa social media tulad ng YouTube at Facebook. Maraming nagogoyo sa mga write-ups at vlogs. Banggitin natin to. Masalimuot ang pag-aaral na ito tungkol sa historical revisionism, pero pagsikapin natin itong mapababaw. Importante ngayon sa pag-aaral natin ang tungkol sa pag-aaral, yung kaalaman natin mismo sa kasaysayan at ang role ng mga historiador. Saan nga ba nanggagaling itong mga ito? Una, bakit may ganito tayong pagtingin sa pag-aaral ng kasaysayan at bakit ganito yung reaksyon ng mga tao? Una, sabi nga natin kanina, ang mga kasalukuyang
kasalukuyan ngayong henerasyon, lalo na mga millennials, ay napakadaling maniwala sa nakikita nila ngayon sa social media. Lalo na kapag napakaganda ng graphics, napakahusay magsalita nung host o nung nagsasalita mismo. May mga binabahagi siya na napaka-trivial at napaka-skandaloso na talagang mahuhook ka without without knowing kung ano yung mismong detalye at and especially saan nga ba nanggagaling itong mga impormasyon na ito na ipinapalaganap nitong mga nagsasabing mga historians daw at mga safeguard mga guardians daw ng kanilang ng kasaysayan ng Pilipinas, lalo ngayon ang mga bata, dahil marami sa mga estudyante ngayon ang nakahook sa internet, nakikita nila sa social media, madali nilang na-absorb yung ganitong mga impormasyon. Ikalawa, ayoko namang sisihin ng mga teachers sa grade 5 and grade 6 because nandun kasi sila mismo sa sistema, and I know they're trying to do their best para maituro ang araling panlipunan, especially ang kasaysayan ng Pilipinas sa grade 5 and 6. Nagkataon nga lang na sa edad ng bata para sa grade 5 and 6 na hindi pa ganun kalalim para sa isang grade 5 and grade 6 ang intindihin ang kasaysayan ng Pilipinas, na nagiging tendency tuloy ng mga estudyante kabisaduhin na lamang yung mga pangalan ng tao, pangalan ng lugar, petsa. Yun ang nagiging tendency ngayon ng karamihan sa mga elementary students, kaya pag akyat nila ng high school, nakakalimutan na nila yung mismong mga mahalagang aral ng kasaysayan. In my case, as an Aralin Panlipunan 7 teacher, kailangan kong ulitin ang lesson, lalo na kapag ang talakayan ay tungkol sa kolonyalismo, nationalismo especially, at yung konsepto ng paglaban, yung resistance ng Pilipino laban sa mga mananakop, whether Espanyol o Pilipino. Why? Kasi may pattern sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas na mauulit sa pag-aaral natin ng kasaysayan ng Asia, ng kasaysayan ng mga daigdig, ng kasaysayan ng daigdig. Makikita natin na ang mga bansa sa Asia ay ang mga iba't ibang bansa sa Asia ay napasailalim din sa kontrol ng mga iba't ibang mga bansang kanluranin. At pinatawan din sila ng mga iba't ibang mga polisiya na kung saan ay naramdaman ng mga mamamayan mismo ng bansang Asyano na sila ay nakaramdam ng repression, kaya sila lumaban. Kaya importante na naiintindihan ng mga mag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas yung lesson nila, sapagkat yung konsepto ng kolonyalismo, ng imperialismo, and especially ng nationalismo, paano pinamalas ng mga Pilipino yung pagmamahal nila sa kanilang bayan upang lumaban sila sa mga nanakop sa kanila upang makamtan nila kalayaan. Kasi ito rin yung makikitang pattern kung paano kumilos, lumaban at lumaya ang mga bansang Asyano mula sa kanilang mga mananakop. So, ako po'y naniniwala na dapat ay inuulit at itinuturo pa rin ang kasaysayan ng Pilipinas maging sa high school, kasi ito yung akmang edad, ito yung akmang grado kung saan ay dapat na ituturo ang kasaysayan ng Pilipinas, sapagkat may nagkakaroon na sila dito ng pagsusuri mismo sa nangyayari sa ating bansa. So, sabi ko nga, napaka-importante ng pag-aaral ng kasaysayan, sapagkat dito natin mismo nakikilala ang bansa natin. Sabi nga ng isang kilalang professor dito, paano natin mamahalin ang bansa natin kung hindi natin ito kilala? Di ba kapag tayo ay nagmamahal, kung pag tayo umiibig sa isang tao, kinikilala natin siya, kinikilala natin ang kanyang pinanggalingan, ang kanyang magulang, ano ang kanyang pag-uugali. Wala tong pinag-iba mismo sa pagtingin natin, sa pagmamahal natin mismo sa bansa natin. Kung mahal natin ang mismong bansa natin, kailangan kilala natin kung sino siya. Saan siya nanggaling? Ano yung kanyang mga pinagdaanan? Para higit na mamahalin natin mismo yung bansa natin sa kasalukuyan. At dito ngayon papasok ang role ng mga historians. Ang mga historiador ay may napakahalagang role sa pagpapanatili ng national memory
o pambansang memorya ng bansa natin. Sila nagsisilbing tagapag-ingat ng ating kasaysayan mismo. Sa dinaluhan ko minsan na isang pambansang kumperensya ng Philippine Historical Association last 2018, ay pinaliwanag dito ang role ng academic history and public history sa pagbuo ng bansa natin mismo. And dito, kinikilala ang role ng mga public historians. Allow me to define first kung sino-sino tong mga academic historians and public historians. When we say academic historians, sila yung mga alam natin na mga historians na nagsasagawa ng research o pananaliksik hinggil sa mga mahalagang bahagi ng pag-aaral ng kasaysayan. Sila yung nagsasagawa ng pananaliksik na nagdadaan sa metodolohiya, tinitreat ang kasaysayan bilang isang disiplina, isang agham. At ang kanilang mga sinasagawang pananaliksik at pag-aaral ay napapublish at kinikilala ng kanilang mga peer historians. Ang mga public historians naman sa kabilang banda ay ang mga taong nagsasagawa at nagpapalaganap naman ng kasaysayan sa mga pagkakataong hindi kaagad available yung history na nagmumula naman sa mga academic historians. Sila yung mga kadalasan nakikita natin sa mga museums, yung mga nagsasagawa ng mga pa-tour sa mga historical places, yung mga vloggers. Pero nilinaw dito na kailangan para ikaw ay masabing isang public historian, sabi ko nga kanina, hindi porket alam mo ang kasaysayan, aral na aral mo ang kwento tungkol sa kasaysayan Pilipinas, you're already an historian. Kailangan ikaw ay nagsasagawa ng pananaliksik, pinagdadaanan mo ang mga iba't ibang metodolohiya ng pananaliksik, nalathalang iyong mga pananaliksik at ito ay kinikilala, nakikritik at nakikinikilala ng iyong mga peer historians. Bakit ganito? Una, hindi ka bakit kailangan ay nagsasagawa ka ng pananaliksik? Dito kasi na-exercise ang kasaysayan bilang isang disiplina and especially bilang isang agham. As you all know, history is a science. It is a discipline. So kapag sinabi nating science, alam natin kung ano ibig sabihin ng science. Mula pa nung first year tayo, science is systematized and organized body of knowledge obtained from study, observation, and experimentation. So it is a pure science. Hindi lamang tayo nagsulat ng kwento sa isang pangyayari, kundi tayo ay magsasagawa ng isang step-by-step procedure ng mismong methodology para makita natin kung tama yung ating isinasagawang pananaliksik. Kalawa, ang isang historian ay dapat paglalabas ng kanyang pagsasagawa ng kanyang pananaliksik kasi siya yung may kakayanan na makapagsuri kung ano kung ang isang source o ang isang batis ay tama o hindi. Ang mga historian kasi ay may kakayanan na makapag-distinguish kung wasto, may bias o hindi yung isang pinagmumulan ng yung isang batis o source. At ikalawa, doon sa sinabi ko kanina, kailangan ang kanyang nilathala o kanyang ginawang pananaliksik ay tanggap ng kanyang mga peer historians mismo sapagkat dito na-validate ngayon kung yung kanyang mga ginawa ay nagdaan sa tamang proseso at kung tama ba o wasto yung kanyang isinagawang pananaliksik. So, hindi natin masasabing historian kapag tayo ay nagpaka-walking encyclopedia. Madali na naman gawin yon. Mag-publish tayo ng libro tungkol sa kwento ng isang tao, lalo kapag ikay mayaman, kaya naman sinong gawin yon. Hindi ka din pwede masabing historian kapag nakapagsagawa ka ng YouTube channel at binulalas mo doon lahat ng mga gusto mong sabihin o nakagawa ka ng isang blog site kung saan doon mo gagawin ang lahat ng mga gusto mong sabihin. Ang pagiging historian is a science. It is a discipline. At ito yung kailangang maintindihan, especially ng mga public historians. Importante yung role nila sapagkat ipapaabot nila mismo sa masa, sa madla, ang kasaysayan.
Pero dapat maintindihan nila na mayroong tamang proseso. At ito yung nakakatakot. Karamihan sa mga nagsasabing sila'y historian, eventually nagiging mga peddlers ng fake news. At kadalasan nagagamit ang mga peddlers na itong mga taong ito upang makapag-distort ng isang pangyayari and worse, makapag-distort ng isang bahagi ng ating kasaysayan. Sabi nga ni Miriam Defensor Santiago, corrupt politicians are threatened by an educated public. Para ka magwagi sa mata ng isang bansa o magwagi ka sa mata ng kanyang mga mamamayan, baguhin mo ang nilalaman ng libro, baguhin mo ang kasaysayan. Dito ngayon papasok ito, ang historical revisionism. When we say historical revisionism, it is an interpretation of a past event or a presentation of new narratives based on newly discovered facts. Nangyayari na ito mismo sa kasaysayan natin, sa mismong pagdaan ng kasaysayan ng Pilipinas natin. Nagkakaroon ng pagbabago sa pananaw at sa ilang mga datos na may kinalaman sa mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Masama ba ito? No. Nililinaw natin na ang historical revisionism ay hindi naman masama, lalo na kung ito ay makabubuti sa pag-aaral natin ng kasaysayan ng Pilipinas, sapagkat naitatama natin dito yung ilan sa mga taliwas na unang paniniwala tungkol sa pag-aaral ng kasaysayan. Sabi nga dito ni James McPherson, revision is the lifeblood of historical scholarship. History is a continuing dialogue between the present and the past, the unending quest of historians for understanding the past. That is, revisionism is what makes history vital and meaningful. Dynamic ang pag-aaral ng kasaysayan. Hindi ito static. When we say, pag sabi natin static, kung ano sinulat, that's it. Paano na lamang kung may lumitaw na isang bagong impormasyon, hindi na ba natin ito babaguhin? Kaya nga dito ngayon papasok yung historical revisionism. One good example here is yung tungkol doon sa saan nga ba nagmula ang unang putok na pinagsimulan ng digmaang Pilipino-Amerikano way back 1900s. So, sa matagal na panahon, nasalaysay na ang unang putok ng pinagsimulan ng digmaang Pilipino-Amerikano ay nagsimula sa tulay ng San Juan del Monte. But eventually, ito ay nabago. Nabago yung lokasyon nito at ito ay tinanggap. Ngayon, ito ay recently nilabas na ngayon ng National Historical Commission of the Philippines, bagamat hindi binago, ni-reaffirm ang tungkol sa never-ending issues kung saan nga ba ginanap ang unang misa o yung misa ng Pasko ng Pagkabuhay ng 1521, kung ito ba'y nangyari sa Limasawa, Leyte o sa Masaubutuan. So ni-reaffirm ng National Historical Commission of the Philippines sa pamagitan ng exhaustive study na ginawa ng marami sa mga historians that it was indeed in Limasawa, Leyte, kung saan ginanapan yung 1521 Easter Sunday Mass. So, dynamic ang pag-aaral ng kasaysayan. Kapag may bagong lumitaw na source, aaralin ngayon ito at kung ito'y napatunayang tama, naiwawasto natin. Kaya nga ako'y nalulungkot doon sa mga nagsasabi na tinitira ng ibang mga estudyante, ng ibang nag-aaral ng history. Nakakalungkot lamang si Dr. Gregorio Saide. Kasi, ang tingin nila lagi doon sa mga sinulat ni Dr. Gregorio Saide, mali. Mali-mali daw yung mga nakasulat sa kanyang isinulat ng mga libro tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Which is hindi. Why? Noong sinusulat ito ni Dr. Gregorio Saide, ito yung alam niya sa panahon yun na tama. But because may mga na-unearth, may mga nadidiscovering bagong facts, na itutuwid ngayon ito ng marami sa mga makabagong historiador sa kasalukuyang panahon. Kaya hindi natin dapat i-condemn yung mga sinaunang mga historiador na nauna sa atin, mga nauna sa mga kasalukuyang kilala nating mga historiador ng Pilipinas. We can take credit on them sapagkat sila nagsagawa ng mga unang pag-aaral tungkol sa kasaysayan natin. Na itinutuwid lamang ito at ito yung magandang bunga ng historical revisionism na iaayos at naitatama natin yung mga naunang pag-aaral tungkol sa kasaysayan. Isa pa,
Sang-ayon kay Abby Sir Tucker, historiography is a progressive, I want to emphasize this, historiography is a progressive and innovative discipline. Progresibo, ibig sabihin gumagalaw, nagbabago. And nililinaw dito ni Professor Tucker na ito is ang historiografiya bilang bahagi ng pag-aaral ng kasaysayan ay isang disiplina. It is an innovative discipline composed of various dynamic research programs precisely because it is capable of revising itself. Sabi ko nga kanina, kapag pag may nakikitang bagong impormasyon, na iwawasto natin. Actually, nalulungkot nga ako doon sa ibang mga kilala ko na nagsasagawa ng mga vlogs, particularly mga nagsusulat ng vlogs na nagwawasto ng ilang mga bahagi ng kanilang ginawang research na ay mali naman pala yung sinulat mo. No, kasi may natutuklasan kasing bago. At ito yung tamang pagtingin dapat natin sa pag-aaral ng kasaysayan. It is capable of revising itself, constantly improving itself, expanding knowledge, and becoming relevant in a new historical context. Ito yung mahalaga sa pag-aaral ng kasaysayan. Dynamic ang pag-aaral ng kasaysayan. So sabi nga natin, kailangan, lalo na kapag may natutuklasang bago, nasusuri natin ito upang napaayos natin at nagiging mas relevant ito sa mga nag-aaral ng kasaysayan sa kasalukuyan. Kaya tandaan natin, sa pag-aaral ng kasaysayan, 1, ang kasaysayan ay isang disiplina. It is a discipline. Hindi lamang ito na nagbasa ka lang, sumulat ka lang ng kwento and that's it. May pinagdadaanan itong scientificong paraan o scientific method, being science itself. Number 2, ang kasaysayan ay nakabatay sa mga batis o sources at sanggunian. Hindi mabubuo ang isang kasaysayan kung wala mismo yung mga sources. Kaya ako, natatawa na lamang ako doon sa ilang mga tao na nagsasabi, banggitin ko na isang bahagi ng kasaysayan tungkol sa martial law. May mga ilan kasing mga grupo ng tao na inaakusahan yung ilang mga tao na nagpapaliwanag tungkol sa martial law na hindi naman naabutan yan eh. Anong alam nyo? So, kung ganito yung way of thinking natin, pwede natin sabihin na hindi totoo si Adolf Hitler kasi hindi naman natin naabutan. Or hindi naman totoo ang Panginoong Jesucristo kasi hindi naman natin naabutan. Kung ganito yung magiging way of thinking natin. Kaya nga dito ngayon papasok yung importansya ng mga sanggunian, especially ng mga sources na pinagbabatayan natin ngayon ng pag-aaral ng kasaysayan. Walang kasaysayan kung walang source. Pangatlo, ang pagkakaroon ng rebisyon sa isang bahagi ng kasaysayan ay nakabatay sa dalawa. Una, pagkakaroon ng bagong tuklas na batis o source. At ikalawa, paggamit ng bagong pananaw sa interpretasyon ng batis. Itong bahaging ito ay pinaghalawan ko mula sa isang artikulo, mula sa research paper na sinulat ni Professor Francisco Jaime Paulo Guiyang, profesor ng Universidad ng Pilipinas sa Diliman. So sa sa historical revisionism, importante na meron dapat bagong tuklas at ito'y nasusuri at nagagamitan ng bagong pananaw sa interpretasyon. Sa kasalukuyan kasi may mga iba't iba ng mga bagong schools of thought sa pagtingin natin ng kasaysayan, especially sa pagtingin natin ng mga ng mga sources, either primary or secondary. Ang nakalulungkot ngayon ay dahil umiiral na ang ganitong anyo ng historical revisionism. May paliwanag dito si Giovanni Catini sa kanyang Historical Revisionism, the Reinterpretation of History in Contemporary Political Debate. Pinaliwanag niya ang negative historical revisionism as it is associated with the vulgar use of certain historical events manipulated, I want to emphasize this, manipulated for political ends and with a complete lack of scientific foundation. I want to emphasize these two phrases, the manipulation and the complete lack of scientific foundation. Sa
Historical revisionism kasi, lalo na kapag ang layunin mo ay i-twist, i-alter, baguhin mo ang pag-aaral ng kasaysayan, lalo na kasaysayan Pilipinas, dahil ikaw ay merong motibo. It will be always a question of motive. Bakit bakit mo nga ba ginagawa ito? Bakit nga ba may mga ilang grupo ng tao, may mga ilang individual na ginagawa ang ganitong klase ng gawain? Lalo na maku-question ngayon dito kung merong ganansya ba na matatamo ang isang tao, ang isang grupo ng tao, o ng isang ideolohiya. Pangalawa, yung yung phrase na complete lack of scientific foundation. Mako-question pa natin siguro, pwedeng palabasin siguro na maganda naman ang layunin ko, bakit gusto kong ipakita yung other side ng bahaging ito ng kasaysayan kasi may mga nababanggit. May mga natuklasan ako na hindi naman nababanggit sa kasaysayan na inaral ko na sa mga eskwelahan. Pero kapag ang ipinapakita mo na isang bahagi ng kasaysayan ay hindi naman nagdaan sa isang siyentipikong pag-aaral at walang matibay na suhay ng pananaliksik, na hindi siya nagdaan sa metodolohiya, hindi natin to masasabing kasaysayan. It will just only be a story, much more an hearsay. And ang nakalulungkot dito, ito yung tinatanggap ng marami sa atin. Hindi naman kasi lahat ng tao ay well-equipped sa pagsusuri ng mga data, and most especially, wala naman kasi tayong access doon sa mga sources mismo, especially sa mga primary sources. Dito ngayon papasok yung role ng mga historians. And may I quote, may nabasa kasi ako na isang napakagandang artikulo na sinulat ni Professor Xiao Chua sa kanyang isinulat na column ngayong linggo para sa Abante Online. I strongly suggest basahin niyo po itong bagong artikulo na nilabas ngayon ni Professor Xiao Chua, and meron dito magandang paliwanag si Sir Xiao. Kung ang isang historian, ang isang napakahalagang katangian ng isang historiador o ng isang historian ay hindi niya pinagmamayabang ang kanyang sarili bilang isang historian. Kasi alam niya sa kanyang sarili na bagamat marami siya nang nabasa, mas lalo niya natutuklasan na wala pala siyang alam. May I quote this? Kaya hindi nagmamalaki ang historiador. Humbled kami na hindi naman alam ang lahat dahil mas maraming nalalaman, mas maraming katanungan. Kung lalapitan, sasagot naman kami ng maayos. Tumatanggap ng pagtutuwid ngunit naninindigan para sa tama batay sa katibayang nakita. Hindi namin magawa inapilitin ang tao na makinig sa amin o magmayabang na kami lang ang tama. Madalas nagtuturo lang kami at nagtatrabaho ng tahimik. Nakalulungkot lang kasi ngayon na may mga ilang grupo ng tao, may mga ilang individual na kapag hindi kayo magkaayon ng paniniwala o ng ideolohiya, ibabrand ka na nataliwas, tiwali ang iyong paniniwala, you will be branded, you will be accused, you will be maligned, at kung ano-ano ng mga ad hominem na sasabihin sa iyo at sa iyong pinaniniwala ang ideolohiya, which is wrong. Hindi ito yung tamang pag-uugali ng isang historiador na ipagmayabang niya ang kanyang nalalaman sa lahat. Mas dapat ay humbled siya sa kanyang nalalaman. Kahit na marami siya nang nabasa, marami na siyang alam. Sabi nga dito, mas maraming nalalaman, mas maraming katanungan. Kasi mas lalo kang mag-iisip, mas lalo kang magtatanong. So, sa atin ngayon ay
dahil ito yung role ngayon ng mga historians, paano naman tayong mga karaniwang mga mamamayan na wala namang kakayanang makapasok at maka-access sa mga primary sources. Hindi naman lahat sa atin ay may mga libro na katulad na binabasa ng marami sa mga historians ngayon. Paano natin ngayon masusuri yung yung ganitong mga lumalaganap ngayon ng na fake news, fake history. So, may mga ilan lamang akong paliliwanag dito kung paano natin matutukoy kung ang mga nababasa ba natin sa Facebook, sa Twitter, sa iba pang mga social medias ay tama o fake news o fake history. Number 1, read beyond. Headlines can be sensational in an effort to get clicks. Always know what's the whole story. Ito yung problema sa marami sa mga nagbabasa ngayon sa social media. Ang dali nating kumagat sa mga headlines. Hindi pa natin lalo pat catchy yung headline o yung mismong banner headline at yung panimulang paragraph na madalas ay putol na nakikita natin sa Facebook o sa social media, agad nag-generate yung utak natin at nagbibigay na kagad tayo ng conclusion without knowing the entire story. The entire story itself. Ito yung gusto ko sana may paintindi sa lahat na dapat sana natututo tayo magbasa. Ako nga minsan natatawa na lang doon sa ilang mga post sa either sa mga iba't ibang mga media outlets, sa ibang mga newspaper na online, hindi pa man nababasa yung mismong entire story, nagbibigay ng comment. Kaya minsan yung ibang mga netizens na nagko-comment din, basahin mo kasi ng buo yung mismong artikulo, hindi yung nag-jump out into conclusion kakagad kasi bumati ka lang sa headline. Always make a habit na basahin yung mismo yung entire teksto. One clear example of this ay yung nangyari sa isang obispo na taken out of context yung kanyang sinabi. Hindi ko na papangalanan yung obispo o yung kanyang mismong sinabi. Masyadong na-emphasize yung phrase, yung sentence na yon, yung phrase na yon, without knowing yung mismong context mismo nung kanyang mismong homily, nung kanyang mismong sinabi. Kaya tuloy yung mga tao nagbigay ng reaction na nakalulungkot kasi ito ngayon lumalabas ngayon, kaya nako-question ngayon tuloy yung reading comprehension ng marami sa atin ngayon. Hindi kasi natin binabasa ng buo yung mismong artikulo, yung mismong kwento. Make always a habit to read the entire text itself. Next, consider the source. Click away from the story to investigate the site, its mission, and its contact info. Yung bang nabasa kong artikulo, yung nabasa ko bang blog, ay nagmula sa isang credible source. When I say credible, napatunayan na niya sa pagdaan ng panahon na nawasto ang kanyang mga inilalabas, nakabatay sa facts, ang kanyang mga nilalabas na kwento, yung mga nilalabas niyang mga balita doon. At ano ba yung layunin nung mismong site na yon, especially sa Facebook at sa social media accounts, bakit niya nilabas yung ganito? Itong site na ito. Ang purpose ba niya is just to inform? O nagpapakita na siya ng bias para mapaniwala nila tayo sa kanilang mga binabasa? Next, check the author. It is very important na inaalam natin kung sino yung nagsulat. Do a quick search on the author. Are they credible? Are they real? Especially the second question, sila ba'y totoo? Ito bang taong ito ay may pinangahawakan ng kredibilidad sa mahabang panahon? Nakapag-establish na ba siya ng credibility either sa broadcast or sa print o sa online? Check the date. Dito kadalasan nagogoyo ang mga estudyante na nagpo-post ng suspension ng klase without knowing na yung sinare pala nilang balita ng Pag-asa ay 2 years ago pa. Check the date.
Reposting old news stories doesn't mean they're relevant to current events. Always check the date. Nakalagay naman dun sa mismong artikulo kung kailan ito pinublish. Hindi lahat ng mga nakasulat sa internet ay relevant pa rin sa kasalukuyang panahon. And I always say this to my students, always check the date. Is it a joke? Marami kasi sa mga sites ngayon na lumalabas sa internet ay either satire o talagang may layuning political. If it is too outlandish, it might be satire. Research the site and author to be sure. Kasi minsan pa-joke lang naman, pinatulan naman natin, shinare naman natin without knowing na mali na pala yung sinishare nating info. Ito ay kadalasang ginagawa ng ilan sa mga gustong palabasin na very credible yung kanilang source. Always check on this. Supporting sources. Click on any hyperlinks accompanying the story. Determine if the info given actually supports the story. Ang dali kasing maglagay ng hyperlink sa ibaba ng kanilang artikulo para lumabas na meron silang pinagkunan. Always make a habit kung saan, natingnan ninyo kung saan nagmumula at kinukuha nitong mga nagsusulat na ito yung kanilang mga sources. Another important thing when you're reading an article, check your biases. Yes, sa pag-aaral ng kasaysayan at sa pagsusulat ng kasaysayan, may mga biases tayo. Either kumikiling tayo sa isang grupo, sa isang paniniwala o sa kabila. Pero tandaan natin na ang ginagawa nating pagsusulat ng kasaysayan ay may layunin na una, ipakita ang katotohanan. Always, number one, ilahad ang katotohanan, yung totoong nangyari. At ikalawa, ang kasaysayan ay naglalayo na magkaroon ng isang pambansang pagbubuo. Para makilala natin sa kabuuan yung national identity natin bilang mga Pilipino. Kahit sa pag-aaral ng lokal na kasaysayan, ang lahat ng mga ginagawang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay may layuning makakontribute sa pagbuo ng isang pambansang kasaysayan. So, kung ang nababasa ba natin ay nagtutulak sa atin upang maliwanagan tayo at mabali yung lumang paniniwala, well and good. Pero kapag ang binabasa natin ay nagtutulak sa atin na mamuhi tayo sa kapwa natin, kung yung nababasa natin ay nagtuturo sa atin na mamuhi tayo dun sa kapwa natin may may ibang paniniwalang katulad dun sa binabasa natin, at kung yung binabasa natin na artikulo o bahagi ng kasaysayan ay nagtutulak sa atin upang magkahati-hati tayo bilang mga Pilipino, pagdudahan nyo na yun. Hindi layunin ng isang historiador, lalo pat ng kasaysayan, na papaghati-hatiin ang mga Pilipino. Sabi ko nga kanina, ang layunin nito ay magkaroon ng isang pambansang pagbubuo. Buuin tayo mga Pilipino under one certain identity. Bagamat magkakaiba tayo ng kultura, may iba tayong pinagmulan na tayo man ay pinaghati-hati geographically, lahat tayo ay nanggagaling sa iisang kamalayan. Always check your bias. Na tinutulak ba ako nito na magalit? Kapag ganon ang nararamdaman na natin, hindi na tama yung nababasa natin. Next, is it authentic? May mga ilan kasing blog sites at ilang mga Facebook sites na gumagamit ng mga litrato na hindi naman actually nangyari. Ibig sabihin, kunwari may isang pinopropagate na isang certain program, naglip sila ng isang picture galing sa ibang bansa para masabi na, uy, ang ganda-ganda nito nangyari na ito. Hindi ko na nababanggitin, pero maraming mga ganitong Facebook pages at blog sites na gumagamit ng ganito para ma-enhance lalo yung gusto nilang sabihin. Madaling yung matukoy
kung yung ginamit na litrato ay legitimate or authentic. Meron dalawang paraan para matukoy ito. Ito yung paggamit ng TinEye and Google Reverse. Dito, itatype nyo lang ito sa Google, yung TinEye or Google Reverse, ipopost nyo doon yung litrato, ida-download nyo muna yung litrato, and then ipopost nyo doon sa either sa TinEye tsaka sa Google Reverse. Hahanapin ngayon ng Google kung saan originally nanggaling tong picture na ito. Kasi kahit na nagpasa-pasa na itong litrato na ito, yung litrato na ito ay nagtataglay ng isang distinct character na kayang i-trace kung saan siya originally nagmula. So you can use this. Use TinEye or Google Reverse Image Search before sharing photos to verify their original source. And lastly, check mainstream media. Ito lagi kong sinasabi. Lagi kayong mag-fact check lagi sa mga nababasa ninyo. Kasi, ang dali kasi nating ma-deceive sa mga nababasa natin. Maging ugali natin na kapag may nabasa tayo, tingnan nga natin, totoo ito ba yung sinasabi ng ganitong website? Same din ba yung sinasabi nito? Tingnan ko nga sa ganitong media station, sa media outlet na ito, kung pareho sila ng facts. Kasi hindi na nga, ugali na nga natin mga Pilipino, hindi na nga tayo nagbabasa ng buong artikulo, hindi pa tayo nagka-counter-check. Ito na lamang yung pangin natin may co-contribute bilang mga Pilipino para matigil natin yung paglaganap ng fake news at ma-proliferate yung pagkalat ng mga distorted facts ng ating mismong kasaysayan. Always check. Ang bottom line nitong mga binigay kong tips is always counter-check yung mga nababasa nating source. Lalo na doon sa mga estudyante ko, I don't know kung nanonood sila ngayon, please, bago kayo mag-share ng mga nababasa nyo sa Facebook at i-share ito, kasi also, by sharing these blog sites, tumutulong kayo somehow sa pagpapalaganap ng fake news. Always read first. Always read first kung saan yung source mismo. Nakalulungkot kasi may mga, sabi ko nga, nakalulungkot na may ilang mga peddlers ng fake news na nagkalat ngayon na mayroong political motive. Hindi tayo pinanganak kahapon para hindi natin maintindihan na marami sa mga nagkakalat ngayon ng fake news, marami sa mga nagkakalat ngayon ng mga distorted facts ng ating Philippine history ay politically motivated. At ginagamit nitong mga individual na ito, nitong mga grupo na ito, sorry to say, yung kamangmangan nating mga Pilipino sa kasaysayan. Ginagamit, piniplaytime tayo nitong mga individual na ito, pinaglalaruan tayo ng mga individual na ito, ng mga grupo na ito, yung mali, yung kababawan ng pagtingin natin sa kasaysayan para sa political motives ng ilang grupo ng tao. And somehow, itong grupo ng tao na ito ay nagtagumpay na. Salamat sa kamangmangan natin. And we never learn actually, Filipinos, we never learned. We never learned our history. At ito'y nakalulungkot sa atin. Mababaw na nga yung pagtingin natin sa subject ng araling panlipunan. Mababaw na nga yung pagtingin natin sa konsepto ng kasaysayan. Hindi pa natin inaaral. Kaya nga sabi ko nga kanina, i-quote ko yung sinabi ng isang kilalang historian, paano natin mamahalin ang ating sariling bansa kung ito hindi naman natin kilala? Makikilala natin ang mismong bansa natin sa pag-alam natin mismo ng kasaysayan ng ating mismong sariling bansa. Diba?
Kaya ito yung hamon sa atin, sa ating lahat. Dadamay ko ng sarili ko. Ito yung hamon sa ating lahat na maging kritikal, maging mapanuri sa lahat ng mga nababasa natin sa social media. Lalo ngayong panahon ng pandemya, and very focused ang marami sa atin, lalo na ang mga millennials, lalo na mga estudyante sa Facebook. Maging critical tayo, alamin natin yung mga source, and lalo ngayon, nabalitaan natin na ang Facebook mismo ay nag-take down ng marami sa mga fake sites, sa ilang mga Facebook pages, sa ilang mga sites sa Facebook na nagpo-proliferate ng ganitong klase ng fake news. Kasi nakikita nila na mali na yung layunin na ginagawa nitong group ng ilang mga individual. Sabi ko nga kanina, kung ang nababasa natin, ito, mararamdaman naman natin sa sarili natin na kung nararamdaman natin na tayo naliliwanagan doon sa nababasa natin, well and go. Pero kung ito nagtuturo ngayon sa atin para mamuhi sa tao, sa isang tao, sa isang grupo ng tao na hindi kaayon ng paniniwala natin, at kung ito nababasa natin ay nagtuturo sa atin para mahati tayo mga Pilipino, huwag natin itong tangkilikin. Sabi ko nga, ang pag-aaral ng kasaysayan ay may layunin na ilahad ang totoo. Gusto kong i-quote dito ang dakilang San Agustin ng Hippo, isa sa mga kilalang pantas ng simbahan. The truth is like a lion. You don't have to defend it. Let it loose. It will defend itself. Ang katotohanan ang mismong magpapaliwanag ng kung ano yung totoong nangyari. And also according to him, what is against truth cannot be just. Lahat ng mga bagay na taliwas sa katotohanan ay hindi natin pwedeng pangatwiranan. Kasi lihis ito sa katotohanan mismo, at ang katotohanan ay nakaugat sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay katotohanan. So, tayo bilang mga anak ng Diyos, maging peddlers tayo ng katotohanan, lalo ngayon sa panahon ng teknolohiya. Lahat ng mga ginagawa natin ay dapat nakaayon sa katotohanan. So, bago tayo magpatuloy, basahin ko lamang ito. Yung ilan sa mga naging comments natin. Shout out. Basahin ko ulit itong kay Joshua Mariano mula sa Pampanga. Magandang gabi, sir. Sadyang nakalulungkot na may mga nag-aastang mga historiador sa social media tulad ng YouTube at Facebook. Maraming nagogoyo sa mga write-ups at vlogs. Totoo yan. Si kasamang Charles Iruma ng PCCR ay nanonood ngayong gabing ito. Magandang gabi. Si classmate Richard Urucha, kasama natin ngayong guro saan ka ngayon, Sir Richard Urucha, nagtuturo ngayon sa Valenzuela? Magandang gabi din sa iyo. Si Sir Ishna ay naka-tune in ngayong gabing ito. Magandang gabi. Si kasamang James Benedict Malabanan, kaya important talaga ang citation ay make sure my blog is properly cited. Gusto kong i-promote yung blog site ni James Benedict Malabanan, yung Pintakasi. Ito ay isang blog site na naglalaman ng lahat ng kasaysayan ng iba't ibang mga Marian images, iba't ibang Catholic images, at ilang mga practices na may kinalaman sa pagpapahayag ng pananampalataya nating mga Katoliko sa Pilipinas. Paki-follow nyo ito. Si Joshua Mariano, may isang YouTube channel nga po akong na-encounter na talaga napaka-bias. Puro papuri sa isang panig at panay pagtuligsa sa kabilang panig. Tandaan natin na ang isang historiador o yung isang Pilipinong nakapag-aral o ng isang Pilipinong may lucid na pag-iisip ay handang tumanggap ng both sides of the story. Ito ngay laging sinasabi sa amin ng aming dating supervisor ng Aralin Panlipunan. Always only give the facts, be objective, and let the students think. Dapat matuto tayong tumingin sa tatlong magpanig ng kwento. Si Ma'am Pat Gahes ay nanonood ngayong gabing ito. Ma'am Maricon Galvez, na head teacher ng Manuel L. Quezon High School, nawawala troubled sig internet. Ay, pasensya po, ma'am. Si James Benedict Malabanan, kaya for me, who blogs on PH Catholic Church history, it is important
talaga to cite sources. One of the important things na itinuro sa akin ng Rizal course and history ko way back in college. Sabi ko nga, hindi nakakatalino na super bula ka lang ng bibig and you're not citing the source kung saan mo ito nabasa. Hindi siya nakakagaling. Si Annette De Leon, isa po kay... Salamat, Annette De Leon. Salamat sa sinabi mo. Si Ma'am Ebuena Alvarez, ang aking head teacher mula sa Calderon High School. Magandang gabi po, Ma'am. I-wave natin yan. Si Ashton Dale Infante, dati kong estudyante, nakikinig ngayon. Si Ma'am Maricon Galvez, ay sa'yo pala ako nag-reply, Sir Ish, na sorry po kay Sir Daniel. Ay, okay. Si Joshua Mariano, the problem of the Filipinos is they forgive and forget. Hindi ko alam kung saan ito nanggagaling. Tong labis na mapagpatawad nating mga Pilipino sa mga nangyayari sa atin. Kaya ako, hindi sa pag-aano, bilib ako doon sa ibang mga lahi, hindi ko natutukoy itong lahi na ito. But during the lower elementary nila, lower schools, during the lower schools nila, alam mismo ng mga bata yung kanilang mga dynasties, alam mismo yung turo ng kanilang eminent philosopher. They know it by heart kasi they value history. Ma'am Bendo, Ma'am Miles Bendo mula sa Abad Santos High School. Gusto ko to, sir. Ipapanood ko to sa klase ko sa kolehiyo. Invite kita minsan. Salamat po, ma'am. Pwede mo to i-download. Si Ma'am Dairit ng Manila Science High School nanonood ngayong gabing ito. Magandang gabi. Si Lance Eli Silva ay nanonood ngayon. Kapwa nating guro mula sa Bulacan. Si Wesley Sean Min ay nanonood ngayong gabing ito. Si Abigail Legaspi, kasama natin. Jason Bautista, Bakabanten Manila Times. Yes, may artikulo din si Sir Xiao Chua sa Manila Times. Si Aliona Katuray nanonood ngayon. John Patrick Francisco nanonood ngayong gabing ito. Si Ma'am Maria Jeremia Nunez, ang daluguro ng kagwaran ng Filipino sa Calderon High School nanonood ngayong gabing ito. Marami pong salamat, ma'am. Pero po babasahin. Si Lance Eli Silva, hindi lang yan, sir. Maski ang media, they put it in wrong light. Ang highlight lamang ang binabanggit niya about face mask and shield but not the whole content. True. Ito kasi ito yung lagi kong pinuputo. Kailangan kasi mismo ang media, inaaral din niya yung, hindi lamang yung mismong kwento, but yung kasi tayo, halimbawa, sa mga grupo na nagsasanto, meron tayong mga lengguwahe, may mga kilos tayo na parang tayo nakakaalam, tayo nakakaintindi. Kaya nga naiinis tayo kapag gumagamit ang media ng mga salita na parang hindi naman yata tama, hindi naman ganito yung sinabi. It is very important also for the media na aralin yung mismong konteksto ng kanilang inuulat. Si Lance uli, minsan, sorry to say this, may mali rin o problema ang media sa pag-highlight ng mga pahayag kaya siya nami-misinterpret lahat, lalo na tao. Kawawa tuloy ngayon yung taong na-quote. Kasi na-taken out of context yung sinabi niya mismo. Regarding sa reading comprehension si Lance Silva, naalala ko yung isang balita around April, sir, mali basa nila yung video kasi it is from Venezuela, yung parang motorcade ng isang imahe ng Panginoon na ang daming tao. Aba, nag-comment, bakit daw, kalokohan daw, ginawa daw ng mga taga-Valenzuela. Halatang minadali, hindi inintindi. Yes. May mga nabasa akong comment doon, dito daw sa Valenzuela. Taga-Valenzuela, ako sabi, parang wala naman yatang motorcade ng Nazareno na nangyari sa Valenzuela, yung pala sa Venezuela. Okay. Si Ma'am Agnes Del Carmen, science teacher ng science department namin sa Calderon ay nanonood ngayong gabing ito. Ma'am Ebuena Alvarez, magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi okay, salamat po. Tayo pong mga gurong nagmamahal sa ating bayan ay may mahalagang tungkulin na ituro ang tama at wastong kasaysayan sa ating mga mag-aaral. Dahil ito ang magiging tangan nila sa paghubog ng kinabukasan. Tama po sinabi ni ma'am. Kasi itong nababasa ngayon ng mga batang ito, lalo na sa social media, ito yung bibit-bitin nila paglaki. Pag sila'y nagkaedad na, ito yung titimo sa isip nila. At kapag hindi ito na-correct ng mga teacher, tayo na unang sasala doon sa mga nababasa impormasyon ng bata, mananatili ito sa isip nila. At ito na ngayon yung paniniwalaan nila.
Kaya importante ang role ng mga history teachers, ng mga historians, ng history professors na masala natin itong mga nababasa ngayon ng mga bata. Salamat po, ma'am. Si John Manuel Del Valle nanonood ngayong gabing ito, si JP Liwanag ay nanonood ngayon, si Lance Silva. History makes mistakes over and over again and it is because of the ignorance of people who don't know better their history. Kasi raw boring ang history. Kasi daw boring ang history. Isa pang factor yan na parang nagkakaroon ng ganyang mindset among many. Hindi mahilig kasi ang tao na magkabisado hindi ko alam kung tayo mga Pilipino or what. Hindi kasi natin hilig na magkabisado. Pero kasi na-forget natin, nakakalimutan natin yung real essence ng history. Yung lagi kong sinasabi na pinag-aaralan natin ang kasaysayan, hindi para kabisaduhin ang sino, kailan at ano, kundi pinag-aaralan natin ang kasaysayan para kung ano man yung pagkakamali na nagawa ng mga tao sa nakaraan ay huwag na nating ulitin ngayon. Si Meg Chu ay nanonood ngayong gabing ito. Si Ma'am Jeannie Jimenez Padilla. Hi ma'am, from Pampanga. Magandang gabi po. Si Lance, truth will remain truth no matter how many would dislike or would not agree with. For truth cannot be will and will not be twisted. Yes, indeed. Amen. Si Joash, ang aking estudyante, ay nanonood ngayong gabing ito. Si Sir Marky Española, President ng Manila Public Secondary Social Studies Teachers Association, ay nanonood ngayong gabing ito. Madam, may balak po ako ng collab next Friday. May PPM po kasi nakalimutan ko lang. Si Harold James Cruz ay nanonood ngayong gabing ito at si Ma'am Vivina Loneso ay nanonood ngayong gabing ito. So, bago tayo matapos, iiwan ko sa inyo itong kataga na ito mula sa kilalang estadista ng ating bansa at nasyonalista na walang iba kundi si Claro M. Recto. Nationalism is nourished by a sense of history. It is of its essence to know profoundly the past so that we may be in complete openness with the men who made that history and in intimate communion with their thoughts, their deeds, and their noble lives. Ulitin ko uli for the third time. Paano natin mamahalin ang bansa natin, ang ating sariling bansa, kung hindi natin ito kilala? At paano ba natin makikilala mismo yung bansa natin? Walang iba kundi alamin natin mismo yung kanyang kasaysayan. It is our duty, Filipinos, na alamin yung mismong pinagmulan natin sapagkat dito natin makikita yung ating pinagmulan at dito natin higit na maiintindihan yung ating pinagmulan, yung ating identity at higit sa lahat, matutunan natin kung ano man yung mga pagkakamaling ito. So, ako po yung nagpapasalamat sa mga sumubaybay sa atin ngayong gabing ito. Like po natin and i-share natin, especially itong naging special live broadcast na ito. Hayaan natin yung mga estudyante, yung mga makakabasa ng shared post natin na ito ay maliwanagan sa nangyayari ngayon, especially sa social media. Matuto tayo magsuri, matuto tayo magsala ng lahat ng mga napapanood at nababasa natin ngayon sa social media. At sana makatulong po itong ginagawa na itong Facebook live broadcast na ito para mamulat tayo mga Pilipino sa wastong paggamit ng social media at maiwasan natin yung maging co-peddler ng fake news and co-peddler ng fake history. Ikalawa, bantayan natin ang ating kasaysayan. Ang ating kasaysayan, ang ating national memory, dito nagmumula ang ating pambansang identity at hindi ito dapat binababoy, hindi ito sinasalaula, hindi ito binabaluktot, at hindi ito minamanipula ng ilang individual, ng ilang grupo ng tao para sa ganansya lamang ng iilan. Lalo na kapag ito ay politically motivated. And I'm telling you this, sa lahat ng mga individual na binababoy ang kasaysayan natin
para lamang sa ganansyang politikal ng iilang grupo ng tao, shame on you. I repeat, shame on you. Nakakahiya kayo. Wala kayong pinag-iba sa mga traidor ng bansang ito. Kaya matuto tayong maging kritikal sa lahat ng mga nababasa natin, sa lahat ng mga napapanood natin sa social media. And with that, ako po si Ginoong Danilo Costa Lumabas, guro ng Araling Panlipunan sa Mataas na Paaralang Felipe G. Calderon, na nagsasabing no to politically motivated historical revisionism. I repeat, no to politically motivated historical revisionism. Inaaral natin ang kasaysayan, hindi lamang alamin ang sino, kailan, at ano, kundi pinag-aaralan natin ang kasaysayan para kung ano man ang pagkakamaling nagawa ng mga tao sa nakaraan ay huwag na nating ulitin ngayon. Salamat po sa mga nanood ngayong gabing ito. Maraming salamat kina humabol pa si Makoy Villarreal, si Sir Esteves ay nakahabol. Sir August Malonzo, late ka ngayon. Si Jose Alcover ay nanonood ngayon. Si Ma'am Rosal Nefalar, Values Education Teacher mula sa Calderon High School, nanonood ngayong gabing ito. Sir Jervis Teves, salamat po sir. Ayan. Salamat po sa mga nag-comment. Ulitin ko po the best thing that we can do is to share this sa ating Facebook account and let our friends sa Facebook ay mapanood ito upang sila mismo ay maliwanagan sa pagtingin nila ng kasaysayan. Muli po, nagpapasalamat po ako. Mabuhay ang kasaysayan, mabuhay ang asignaturang Araling Panlipunan, mabuhay mga guro ng ating bansa. Magandang gabi po.